Hi, good afternoon and good morning, good evening to everyone here. Welcome to the Peasants Rise Up broadcast. I'm Christina Sayson in the Philippines, and I'm here with my partner, Bobby Ramakant in India. Bobby? Hello, everyone. Hello, I'm Bobby from India. Thanks, Christina. Welcome to this episode of Peasants Rise Up broadcast series, which is brought to you by Asian Peasant Coalition in partnership with Pan Asia Pacific's No Land, No Life campaign. As you know, this series, the Peasant Rise Up series, is tackling issues of landlessness, land rights, corporate capture and control in agriculture, and a lot of human rights abuses and other issues which are impacting lives of peasants across the Asian region. This Peasants Rise Up series is trying to raise land rights and land issues in the context of the United Nations Food Systems Summit. But as you know, because of the institutional silence, we are trying through this Peasants Rise Up series to raise issues of land rights and land issues around the Global People's Summit for Food Systems, and where farmers, fisher folk, indigenous peoples, and other vulnerable groups will be raising their issues, as well as we hope that their policy recommendations will also be taken into account. So let us hear from our co-host Christina Sayson. What do we have this in store for this episode of Peasants Rise Up? Over to you, Chris. Thank you so much. Bobby. So today we're featuring my home country, the Philippines, and I'd love to introduce our speakers for the day, Lito Lumapas and Arnold Gallardo. Both of them are from, Lito Lumapas is from Pampanga, in a province in the Philippines, and Arnold Gallardo is from Nueva Ecija. And both of them are members of organizations which they will introduce now. Let's start with Calito. Calito, would you like to introduce yourselves? I would like to ask Lester to please translate while after he speaks. Thank you. Calito? Yes. First of all, I would like to thank to ASEAN Press Coalition and title of Peasant Rise Up. I'm Mr. Lito Tanyo Mapas. I have family and I have 5 children, and I live in the province of Pampanga, one of the province of the Central Zone region here in our country, the Philippines. I'm a chairperson of ANC Agumandan Maglalautang Kapangan. And now I'm a spokesperson of AMGL, Alyansa Magbubukid, Gitnang Luzon. And I'm secretary for grievance to Tipito settlers in Capas, Tarlac. I'm happy to invite this the Peasant Rise Up, and I'm very happy, and thank you very much all. Salamat po. Maraming salamat po, Calito. And now off to Ka Arnie Gallardo. Would you please introduce yourself? Salamat po, salamat. Thank you. Si Arnold Gallardo po mula po sa Alyansa ng Bubukid sa Gitnang Luzon, Nueva Ecija. Kasalukuyang campaign officer at education officer ng Alyansa ng Bubukid sa Gitnang Luzon, Nueva Ecija. At ilan sa mga sinasangkotang gawain ay may kaugnayan sa karapatang pantao, sa human rights, at gayon din sa meron din tayong ilang nakapagsasagawa din tayo ng radio broadcasting at ako yung nag-a-anchor doon
dito sa ating isang local radio station dito sa bayan ng Gimba. So, ako po yung tutuwa dahil magiging bahagi tayo ng ating programa ngayon para higit pang mapalalim sa ating mga magsasaka sa buong hindi lang sa Pilipinas kundi sa abot ng ating sinasagawang online program ngayon sa ibang bansa. Kung ano nga ba ang mga kalagayan ng ating mga magsasaka, lalong higit dito sa inuturing nating rice granary ng Pilipinas, ang Central Luzon. So, magandang hapon po at mabuhay tayo. Maraming salamat po, Ka-Arnold. So just to do a really quick translation, so Ka-Arnold is from the Alyansang Magbubukid of Central Luzon in Nueva Ecija, and he also does work with human rights and is an anchor for the radio. He's a radio broadcast anchor for a radio station, for a radio program there in Nueva Ecija. And he's happy that we have the opportunity now to deepen the knowledge on the situations here in the Philippines regarding agrarian rights and agrarian reform here in the Philippines. So as a first question, I'd love to ask, what is the significance of Central Luzon there in the here in the Philippines? It's called the rice granary of the Philippines, and I'd love to know I'd love for our listeners to know what the land area is like, what the situation is like there, what its significance is to the Philippines economy. I'm going to ask Ka Arnold about that, and you can respond in Tagalog and I will translate. Thank you. Okay, thank you. Unang-una, ang Central Luzon sa katangian nito bilang isang malawak na kapatagan, dahil talaga namang natuturing nating napakaluwang ng kapatagan sa Central Luzon, lalong higit ang lalawigan ng Nueva Ecija na napaka-productive nito pagdating sa agrikultura. So ang halos lampas sa kalahati ng inaaning palay sa buong Pilipinas ay naggagaling sa Central Luzon. Kaya nga tinuturing nating rice granary ng Pilipinas. At hindi lamang ang kapatagan nito ang napakayaman sa agrikultura, maging ang kabundukan nito ay sagana sa likas yaman, kagaya ng iba't ibang mineral na nakukuha sa kabundukan ng Sierra Madre at maging sa bahagi ng kadugtong nitong lugar, ang bahagi ng Caraballo. Kaya kung titingnan natin, talagang napakayaman ng Central Luzon pagdating sa usapin ng pagkukunan ng likas yaman at maging sa bahagi ng agrikultura. Na ngayon, hindi lamang palay, kundi maging iba't iba pang mga crops ang itnatanim dito, kagaya lamang ng mais at iba't iba pang halaman na malaki ang nag-iaambag sa ekonomiya ng ating bansa. Thank you so much, Ka Arnie. So, quick translation on that. So, Nueva Ecija is a wide plain, especially not just Nueva Ecija, but Central Luzon as a region is a wide flat plain, and it's very, very rich in natural resources, especially since part of the Sierra Madre mountain range, which straddles the entirety of Luzon Island, sits within Central Luzon, and it is also very, very rich in natural resources, in mineral resources, wildlife, and terrestrial mammals. And over 50% of the rice harvested in the Philippines, the palay, as we call it, the unhusked rice, is harvested in Central Luzon. And not only does Central Luzon produce rice, it also produces corn and other other crops. So as we can see, it is a very important part of the Philippines. And thank you very much, Ka Arnie, for that
for your wonderful response. Kalito, if there's anything you'd like to add, kahit magtagalog po sila, sir, okay lang po. Okay, okay. Hindi lang naman dito sa ah, kapatagan ng Central Luzon, maging silayan ng kabunduan ng Central Luzon o doon sa parteng upland, ay malaki ang naitutulong ng magkaka sa pagtatanim nila, lalo na sa root crop na halimbawa ng mga kasaba o sweet potato na pinagkukunan talaga ng buhayan ng ating magsasaka. At marami dito sa laylayan bundukan na may tanim din sila mga palay at mga gulay na dapat pagtuunan ng pansin ng ating gobyerno para na sa ay mapalakas at mapasaya ang mga magkaka dito sa lokal na produkto natin ito. Sapagkat nakikita naman natin, sinabi nga ng aking kasamang kami na hindi lang sa isang pananim ang tumutubo dito sa ating lupain sa Central Luzon. Hindi lamang palay, meron tayong dyan, meron mga root crop, meron tayong iba't ibang pinagkakakitaan ng mga magsasaka na nabubuhay dito sa Central Luzon. At higit sa lahat, ay kinakailangan na malaman talaga kung ano ang nagiging problema ng ating magsasaka, kung bakit hindi umuunlad samantala produktibo naman itong ating lupa sa Central Luzon. Maraming salamat po, Kalito. So, we will be talking about that shortly. For the meantime, Sir Lester, would you like to translate for Kalito, please? May pardon? Not only Sulit are lang po. Ayun. Lester, go ahead. and not only are the flatlands of Central Luzon productive, but also the hillside and the upland area of Central Luzon. He talks about how in these areas several root crops are cultivated, such as cassava and sweet potato, and also nearby these hills and mountains are productive vegetable lands, that produce much needed food for the local population, but also enable the farming families to have a living. He says that uh, these the Central Luzon farmers must therefore be supported so that their welfare and their standard of livelihood could increase. And he asks what really is the problem when the farmlands are productive, but and natural resources are plenty, but the farmers are very poor. Thank you so much, Lester. And maraming salamat po. Thank you very much, Kalito, also for your for bringing up that point. And thank you to Ka-Arnie for also kind of describing for us what Central Luzon is like. And now for the next portion, Bobby, would you like to take it away? Yes, thanks, Chris, and thanks a lot, Kalito and Arni, for helping me understand, especially more about Central Luzon. So can you please tell us more about Rice Liberalization Law and how it has affected the farmers of Central Luzon? And I've heard that there is a important video on this too, so it will be great to see it as well. So can we perhaps begin with Arni? Yes. Okay. Salamat po. Thank you. Unang-una, pag pinag-usapan po natin yung palay o yung rice production dito sa Central Luzon, kagaya ng nabanggit ko kanina, lagpas sa kalahati ng more than half ng ating napoproduce na palay sa Pilipinas na itinuturing na rin, sabi nga ay 93% ng palay sa Pilipinas ay locally produced, no? So ibig sabihin kung 93%, talagang ibig sabihin nito may kakayahan ang Pilipinas o ang mga ating mga magsasaka
na i-produce yung pagkain mismo ng mga mamamayang Pilipino. Nagpasa kalahati nito nanggagaling sa Central Luzon, which is tuturing nga nating rice granary ng Pilipinas, no? O rice bowl, sasabi ng iba nating mga, kasi nandito talaga nanggagaling yung kalakhan ng ipoproduce na palay. Kung sa usaping paano nga ba may tuturing na dito yung pinakamalaki dahil sa kalakhan ng ating mga magsasaka na nagkakaroon ng palay ay nandito sa Central Luzon. Nandito din yung kalakhan ng lupain na kapatagan. Meron ding irrigation na dumadaloy na masasabing nakakatulong din naman, no, sa ating mga magsasaka, although may panahong hindi ganun kaganda ang nagiging daloy ng tubig. Pero napakaganda ng tubo ng palay pag pinag-usapan ng palay dito sa Central Luzon. No? Iliban pa dito, yung kakayahan talaga ng ating mga magsasaka sa Central Luzon pag pinag-usapan yung pagtatanim ng palay, talagang napakataas ng antas ng kakayahan, no, ng ating mga magsasaka para makapagtanim ng palay. Nagiging problema lang natin hanggang sa ngayon, karamihan sa ating mga magsasaka sa Central Luzon ay walang sariling lupa. Natili na ang mga sinasaka nila ay pag-aari ng ilang mga may malalaking lupain. Ang tawag namin dito dyan sa Nueva Ecija, mga kasama o porsyentuhan. At nakakalungkot na nagkaroon nga ng mga land reform program sa bahagi ng ilang land reform program sa Pilipinas. Pero hanggang sa ngayon, natili na ang lupain sa nagsasaka ng ating mga magsasaka ay pag-aari pa rin ng ilan. 7 out of 10, no? At tumaas pa nga ito, ngayon ay 8 na, no? Sa 10 magsasaka ang walang sariling lupa. Kaya't kung meron mang may mang inaani, sasabi at ngumaani, ito nauuwi lamang sa pambayad ng utang, pambayad ng buwis sa may lupa, na talagang nanatiling dukha at hindi makaahon sa kahirapan ng ating mga magsasaka. Si Christine? Yes. Okay. Sorry po. Thank you very much, Arnie. So, just to kind of translate, so the Philippines has very, very rich, very beautiful lands, and it's very much able to produce its own rice and able to feed itself. And 93% of the palay produced, palay means unhusked rice, 93% of that is being produced locally here in the Philippines, and over 50% of that is being produced in Central Luzon. And Central Luzon is called the Rice Bowl of the Philippines because of that. And most of those rice lands are very, very productive, very rich, and there's good irrigation. The farmers have good capacity to plant and harvest. But unfortunately, 8 out of 10 farmers do not own their own land. In fact, there is a system here in the Philippines where it's called porsyentuhan, where only a portion of their harvest goes back to them. The rest, it goes into paying out their debts, which agricultural debt is very much a big problem here in the Philippines as well. And another big portion of that goes into the taxes that have to be paid to the landowners or the landlords who own and control much of the land here in the Philippines. And so that is the situation we have here right now, especially in Central Luzon. Kalito, is there anything you would like to add po? Karagdagan lang doon sa mga sinasabi at sa sitwasyon ng ating magsasaka sa Central Luzon. Ang totohanan niyan ay talagang tama yung sinabi ng Kaan. Meron tayong 92% na pwede nang makasustine dito sa mga ina-harvest natin palay para makapag-produce tayo ng rice para makabuhay sa ating bansa, sa mga kapwa natin Pilipino. Ang nakakalungkot nga lang,
ay sa taas ng bilihin, mga abono, pati yung mga ibang lugar na wala namang irigasyon at umaasa lang sa mga deep well o yung mga motor pump, no? Gumagastos sila doon sa gas na kinakailangan sustainahan nila para magkaroon sila ng patubig at matubigan ng kanilang kanapalay. So doon napupunta halos ang kinikita ng magsasaka. Kaya hindi halos umuunlad. At talagang totohanan yun, sa 10 magsasaka ay siyam ang walang lupa at nananatiling upahan o hindi kaya ay tenant at isa lamang sa 10 magsasaka pero talagang sariling pa. Ito na nagiging problema natin dito sa Pilipinas. Ang tuos ay hindi lamang dito sa kanilang country o na Central Luzon ang talagang maraming na-harvest na pala maging sa ibang lugar, parte ng ating bansa ay marami talagang nahaharap na palay. Kaya't nagtataka kami kung bakit pagtuunan sana ng gobyerno itong lokal na produksyon, hindi yung importasyon para sa makatuwid na pangyayari, mapaunlad natin ang ating mga mataka at alam naman natin ang lupa buhay sapagkat nanggagaling ang ikinabubuhay ng mga kapwa ko Pilipino. Maraming salamat po, Kalito. So, Lester, would you like to Yes, translate, please? Yes. Kalito says he affirmed what Ka Arnold said that 92% of rice is locally harvested, but he points out that another problem is the high costs in agricultural production, particularly of fertilizers, pesticides, and he focused on the costs on irrigation, uh, which some farmers would have to spend for the oil and the gas needed for the pumps and other machinery that they have to use to get water their plants. Uh, and he says that it's not just 7 but 9 out of 10 farmers are landless and are tenants, farm workers in others in the farmlands of other farmers, and only one farmer in 10 have his or her own land. He also points out that this situation is not only prevalent in Central Luzon but all over the Philippines. And again, reiterates the need for of farmers for government support. And if I may just add to the conversation, Christina, Of course, of actually, course. yes. Actually, the rice self-sufficiency rate of the country uh, has dropped since the implementation of the Rice Liberalization Law. So from 90 to 95% in recent decades, it has dropped to 79% last 2019 after the first year of the implementation of Rice Liberalization Law, which has also cost up to 90 billion pesos in losses for rice farmers, as Amihan uh, has reported. So there. Thank you so much, Lester. So, um, just to further elaborate on the rice liberalization law, we will have a short 6-minute video, which we will be sharing now. Sit back and relax, and let's watch it. Simula nang ipanganak ako, 12 anyos pa lang ay nagsimula na akong magsaka hanggang sa ngayon. No? Pero sa kabila ng matagal ko ng pagsasaka at pagbubungkal at ng lupa ay hindi nagbabago yung kalagayan ng aking kabuhayan at lalo pang tumitindi
yung kahirapan hanggang nagtatagal. At dahil sa pinapatupad nila yung anti-mamamayan, anti-magsasakang patakaran sa ilalim ng neoliberal na patakaran, ito yung tinatawag nating Rice Liberalization, na kung saan ay simula ng aprubahan ito ng ating gobyerno sa pamumuno ni Rodrigo Roa Duterte, ay bumagsak ang lokal na produksyon ng mga magsasaka dito sa bansa at hindi lamang dito sa lalawigan ng Nueva Ecija. Inabot niyang presyo sa pinakamababa ay umabot ng 7 hanggang 8 yung pinakamababang presyo niya, at nung nakaraang buwan ng Agosto umiral ito. Mura po ngayon ng palay. Hindi katulad nung nakarang taon, mahal. Malaki po ang kita nung nakarang taon, ngayon naninigative na kami na ngayon na kwan. Wala na kaming kita ngayon. Wala kaming irigasyon sa ulan. Kung nagkatubig yung ilog, bibili ka ng krudo, papatubig mo. Kaya dagdag gastos na rin sa amin yun. Kung mayroon sana kami irigasyon, di hindi na kami gagamit pa ng papatubig. Ganun pa ang problema namin dito. At saka ang problema pa, madam, na number 1 dito, umani ka man ng kung ngayon sa taas ng pataba, mga pang-spray, krudo. Pag binili naman yung palay, kamura naman, katulad ngayon, nag-pre-pre siya 10 hanggang 12. Yung inani ngayon, di parang kunay. Parang yung ginastos mo, parang yun lang ang kung mo, ninutuhin mo. Umabot po yung gastos po namin na kwan, bali mga total po siguro ito mga 60 plus. Yung kwan namin, gastos namin sa pagsaka. Magkano lang naman yung napunta, yung inani namin ngayon, kunti lang. Yung bininta namin kahapon, bali 72 na kabans. 12 lang yung kwan na pagbintan namin, yung 1 kilo. Kaya yun na, magkano lang na pagbinta namin, 48,384 lang na yung kwan namin. Nakwan pa kami. Ilan pa yung hinabol namin, bali na deficit kami ng 12,116. Ang laki ng kwan namin ngayon, yung lugi namin ngayon. Inutang po namin yung kwan, 40,000 dyan. Ang hirap po namin ngayon, yung kalagayan po namin magsaka ngayon. Dahil parang hindi na kami magsaka nito ngayon. Dahil luging-lugi na po kami. Ang kalagayan ng mga magsasaka natin sa Nueva Ecija ay patuloy na sabi ko nga ay ang pagsasaka namin ditong mga magsasaka sa kasaysayan matagal na at minana ko pa sa aking magulang. Hanggang sa ngayon ay lalo pa kaming nalulubog sa utang, kaya yung aming mga anak ay tinatamad ng magsaka dahil sa utang lang din yung kanilang mamanahin. Napapanood din kami sa TV na kwan, yung sinasabi nila na yung 15,000 daw na pinapautang ng kwan, gobyerno. Babayaran din daw yun Wala ring silbi yun pag gano'n. Ibabalik na lang po nila yung presyong 20 sa sariwa. Mas maganda pa. Kikita pa kami ron. Kaysa 15,000 na ibibigay ng gobyerno. Wala, hindi po sasapat yun. Nananawagan kami sa gobyerno kung sakaling may paraan sila para na matulungan kami dito. Tignan naman nila yung mga malilit na magsasaka, wag yung mga yung Rice Liberalization na pinatupad nila dito sa ating bansa, yun ang nakapabagsak sa aming mga magsasaka dahil na-control yung mga yung presyo ng mga kalakal namin dito. Napaboran yung mga malalaking negosyante. Hindi kaming mga magsasaka napaboran dito. Mabigyan po sana kami ng gobyerno natin, sir, ng mga subsidy, pamimigay ng binhi sa murang presyo. Mabigyan din po kami ng subsidy sa mga abono para po maibsan o
kumonti man lang yung gastusin namin, sir, sa pagtatanim po. Matanggal po sana yung pag-impok ng bigas nila galing sa ibang bansa. Yung gobyerno po na sana yung pupunta dito sa mga baryo-baryo na sana namin na silang bibili ng mga produktong palay namin. Para malaman po nila na kung magkano talaga yung presyo ng palay. Thank you so much. Such a powerful video. It's over, right? Okay, all right. Okay. So yeah, such a powerful video and so many issues which also, are so much real here in our part of the world too, in India, where I come from. All but two people in CNS team we have worked with over the years come from farming background, and they had to move to cities or find their jobs because of agricultural debt. And these are such a real and such important issues that affect the lives of people who feed the world. So thanks a lot, Kalito and Kaani, and for the team that has put this video also. Moving forward, as we know that one important part of the focus of this session is on the Build project, and I'm really curious to know more about it. So maybe we can begin with you, Kalito, if you can tell us about the land conversions, if they are happening in your Philippines, and also more about the Build project. Kalito? Yes. Malawak ang ina ng mga lupang agrikultural mula sa mga magta at katutubo para itayo ang karsada, paliparan, subdivision, gusali at dam, plantang pang-enerhiya, iba pang malalaking struktura sa ilalim ng kanyang programang Build ni Duterte. Mga nakaraang proyekto na rehiyon batay sa ulang NEDA, Region 3, at nilalaman ng Regional Development Plan noong 2017 hanggang 2022 sa kasalukuyan, at ang iba nito ay kasalukuyang pangginawa. Katulad ng Tarlac River overall improvement project, Metro Clark Bulk Surface Water Project, Kapas Butolan Road, Department Clark Civil, Aviation Complex, widening of existing Freeport Expressway, Tipo Road, Dinalupuyan Hermosa Lubao Floods Control Project, and other project of Burlington Riversboro Multipurpose Project, development of NLEX and SCTEC connector road along Abacan River and Angeles City, East Circumvental Road connecting Mexico, Balang, and Mabalacat, Pampanga. Improvement, expansion of the Roman Highway there in Bataan. Ginutay-gutay ng mga malalaking expressway ang malawak na lupaing agrikultura ng rehiyon. Katulad ng paggagawa ng mga expressway, North Luzon East Expressway, Enli, 2.1 kilometro sa Bulacan at Nueva Ecija, magduduktong sa Commonwealth Avenue sa Maynila patungong Nueva Ecija. Central Luzon Expressway, CLX, 66.4 kilometro na magduruktong naman sa Tarlac City patungong San Jose, Nueva Ecija. Subic Clark Tarlac Expressway, SCTEC,
93.77 kilometers, pagpatag ng kabundukang saklaw ng Zambales Mountain Range, Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway o TLEX, 88.85 kilometers, MRT 7, 22.8 kilometers mula San Jose del Monte, Bulacan hanggang North Avenue Grand Central Station sa Quezon City. Dito ay makikita natin kung paano ginutay-gutay, kung paano pinaliit ng mga proyektong ito ang taniman at lupain na dapat na pakikinabangan ng mga magsasaka at na dapat pakikinabangan o mataniman ng ating mga palay o gulay at iba pang mga rurap na ikabubuhay ng ating magsasaka. Subalit, sa pangyayaring ito, sa mga proyektong ito, ay talagang nakita natin para bang isang kalamay sa isang bilao na hiniwa-hiwa na halos lahat ng tinamaan na iyan ay taniman ng mga... Okay, it seems that Calito has some connection issues. So for the meantime, can we ask Lester to translate what he said? It was a... Yeah, hello? Okay. Hello. Okay. Yeah. So Calito was presenting some of the build projects in Central Luzon. He was emphasizing how first kilometers upon kilometers of highways, fragmented rice fields all over Central Luzon. He enumerated some of the biggest ones. He also emphasized how these projects shrink agricultural lands dedicated for the production of vegetables and other staple crops. He described the situation as like a kalamay in Filipino. Sige po. Kalito, isalin ko lang po sandali. Translate ko lang po muna ha. Tapos dugtungan niyo po. Okay po. So Calito was using the kalamay as a metaphor to illustrate. Maybe a better translation is like a pizza being sliced. So he described it that way. So that's what the BBB projects all over Central Luzon has done. Sige po. Calito, may dagdag pa kayo? Hindi lang dito sa Kapatagan, ay meron pa tayong mga itinatayo na 20 dam sa gitnang Luzon. 7 sa Nueva Ecija, 4 sa Aurora, 2 sa Bataan, 4 sa Zambales, 2 sa Tarlac. Kasama na rito ang balog-balog na sinasabi nila ay ito yung makakatulong sa ating mamamayan. Subalit, nang makita namin yung lugar niya, talaga nilinis at sinira nila ang mga pananim, ang likas na yaman, at kung ito ay matutuloy sa mga dam na ito, walang ibang makikinabang kung hindi ang mga namumuho ng dayuhan sapagkat itong ilog na ito ang nagsusupply ng tubig ng mga magsasaka natin dito sa gitnang Luzon. Kaya kami laging nalulungkot o nawawalan ng lakas ng loob para ipagpatuloy ang aming pagsasaka, yung mga ibang kasasamahan natin, dahil nga sa mga pangyayaring ito na halos sila lamang ang kumikita dito sa mga tubig at dam na ito na itinatayo. Dahil ang mga magsasaka ay nawawalan tuloy ng mga sustaining tubig patungo sa kanilang taniman. So Calito was talking about the big dams all over Central Luzon. So he said that there's 20 planned new dams all over Central Luzon. This is the case because the national government, I'm just adding, it doesn't support much of community level irrigation systems and just undertakes huge dams supposedly to irrigate farmlands, but the effect is
the opposite. No, as Carlito has said, the dams convert agricultural lands and it diverts, it disrupts the river flows away from the farms of the farmers. Uh, this situation discourages many of the farmers in Central Luzon as they face bankruptcy. Thank you so much, Kalito and Kalester, for that disheartening but very thorough description of what the build policy of the current administration is. And to further elaborate on these policies, I'd like to ask Kalito and Kaarni what they think about what the effects of these policies are on the farmers. These policies of development, say, which is the building of infrastructure and the controlling of rice through importation. So let's start with Kalito and then Kaarni after that. Siguro ay napakalaking epekto yan dito sa ating mamamayang magsasaka. At hindi lang sa mga magsasaka, maging sa mga mahihirap na mamamayan na nakatira dito sa lugar na kanilang i-develop. Halimbawa, itong siyam na 1,045 hektarya ng sakahan, kabundukan at kagubatan at 60,000 epektibong individual, mga lupaing ninuno sa Kapas at Banbantarlak at sa Mabalak at Pampanga ang talagang sasaklawin ng nuclear city na ginagawang ito. Kapagkat nakita naman natin kung paano sudsurin ang mga palayan, ang mga kabundukan para bigyan ng daan na magmula dito sa Butolan, Tambales, lulusot ito ng Kapas at dire-diretso ito sa Clark Air Base. So ganun, payayari, ay maraming mga magsasaka ang talaga naapektuhan. Tulad dito sa may lugar ng mga dinadaanan nila. At isa na rin doon sa mga kasamahan namin magsasaka rito na talagang ilalaban nila na yung lupang kanilang sinasaka ay parang sinadyang tagasayin talaga upang sa ganon ay may ibenta nila at mabayaran sa kanila ang mga lupang kanilang sinasaka. Actually, hanggang ngayon nga, may mga laban pa dyan sa Kapas Tarlac na ayaw ng mga ating mga magsasaka na iwanan ang lupang kanilang sinasaka. Nakikita naman natin sa mga video natin o pinalalabas na talagang ang ating magsasaka ay tutol na tutol sa mga proyektong hindi naman kumikita. Katulad ng ginawa dito sa ASEAN, yung mga ginawang building na ginamit dito sa ASEAN Summit at ng palaro ng ASEAN dito sa Pilipinas, ay ngayon ay hindi naman kumikita. Bilyon-bilyon piso ang ginastos ng ating pamunuan dyan, ng ating gobyerno. Pero hindi naman bumabalik at kumikita, bagkus naging imbakan pa ng mga may sakit na COVID. Salamat po, Kalito. Kalester, could you translate, please? Yes. So Kalito was discussing about the new Clark City. This is one of the bigger build among the build flagship projects located in Clark in Central Luzon. So it will convert 9,000 more than 9,000 acres of farmlands and displace 60,000 of individuals. Kalito was sharing how some farmers are being coerced to sell their lands. So because the developers they have to acquire the permission of farmers. If the farmers have certificate of land ownership award or some other leasehold, they have to acquire the permission of the farmers to convert the land. So the developers they hire agents or goons
to force or trick farmers, poor farmers, into selling their lands. This has caused conflict between farmers in many communities all over Central Luzon. But still, Calito emphasized how many farmers are still resisting the development, supposedly development projects being done on their farmlands. He also shared how the buildings built for the ASEAN Summit and the Southeast Asian Games in previous years. These are sports complexes and meeting venues built all over Central Luzon, uh, which has cost the government several billions, but are now without use for the Filipino people. Uh, so uh, so there. Thank you so much, Lester, Calito. Ka-Arnie, are there any effects of the Build, and the Rice Liberalization Law that you would like to discuss before we move on to our next question? Kung titingnan natin dito sa Nueva Ecija, lalong-lalo na, naglipa na ngayon yung tatawag nating may kaugnayan din sa mga build, kagaya nga niyang binabanggit ni Carito kanina, yung mga highway na yung SILEX, yung Central Luzon Link Expressway na nagko-connect mula Papas Tarlac hanggang dito sa Nueva Ecija, papuntang San Jose City, na talaga namang 200 hectares sa unang phase pa lang yan, 200 hectares na yung nawala dun sa ating mga magsasaka. At yung kasunod niyan ay halos aabutin pa ng halos siguro mga nasa 500 hektarya yung mawawala sa ating mga magsasaka. Gayon din yung mga nasusulputan at napakadami mga subdivision, kagaya na ng Camellia ni Villar, na napakadami din dito niya sa Central Luzon. No? Iba pang mga subdivision na mula doon sa mga lupang sakahan ay nalilipat na ang paggamit nito mula patungong residential o patungong industrial at iba pa. Na maituturing natin na sa pagtingin ko, ako bilang mga magsasaka, sa pagtingin namin ay pakete talaga yung Rice Liberalization Law na nagtutulak pa upang yung ating mga magsasaka mula dun sa kanilang kagipitan ay ibenta na yung lupa dahil nga sa wala naman kinikita, no? Dahil nga sa papabagsak yung kanilang ani mula dun sa dati silang kumikita patungo dun sa wala na dahil nga sa pagpasok ng imported na palay na lalong nagpapabagsak dun sa ating mga magsasaka. At ang nangyayari ay napipilitan na sila o tumutungo na ibenta na lang yung lupa patungo dun sa mga ibang pagkakagamitan nito. At ito ay papalala dahil dito sa tingin namin dito sa Central Luzon, napakadami ng mga proyekto na pakete talaga. Ano ibig sabihin mula dun sa mga proyektong nagagawa ng batas ng Estado. At pagkatapos nito, may kalakip na mga proyekto na kanilang ginagawa, kagaya nga niyang Rice Liberalization, na ang itinutungo niya talagang kawalan ng pag-asa dun sa mga magsasaka dahil sa pagbagsak ng kanilang presyo ng palay, dahil sa pagpasok ng mga imported na palay, na siya namang nagiging dahilan upang bumagsak ang kanilang ani, ang kanilang kinikita. At pagkatapos, pag sila'y luging-lugi na, at talaga namang papasok itong mga namimili ng lupa at hahayain silang ibenta na yung lupa, no? Hanggang sa ito'y tumungo nga dito sa mga paggawain nila, yung kanilang mga proyekto na bahagi naman ng Build program ng gobyerno. Kaya sa tingin namin, talagang sabi nga ng ating mga magsasaka dito sa Nueva Ecija, unti-unti nang pinapatay yung ating mga magsasaka. Talagang ang ginagawa ng gobyerno sa ngayon ay talagang gusto nilang mawala na ang ating mga magsasaka, sa katotohanan. Na nakikita naman natin na ang ibang bansa, nangangamba nga rin sila, kagaya ng Thailand. Nasasabi ng Thailand na hindi na sila maglalabas ng kanilang bigas dahil nga sa kailangan nila, lalo ngayong panahon ng pandemic. Paano nang kalagayan natin kung sakali at mawala na ng mga mag-export sa atin ng kanilang bigas? Kakainin natin semento na, dahil puro semento na yung ating makikita, puro building, puro highways, na talaga namang nakakalungkot sa isang agricultural na bansa
na lalo na, no, sabi nga doon sa aking nabasa kanina, napakaliit ng budget na binibigay sa ating agrikultura. Doon sa ibinibigay nilang budget na katumbas lamang ay 4% doon sa national budget natin na ibinibigay sa agrikultura. Samantalang agrikulturang bansa ang ating ang Pilipinas. Pero pinakahuli sa kanilang binibigyan ng pondo ay ang ating mga magsasaka. Kaya pakete ito, may tuturuan ng pakete, yung bid at yung mismong pagpatay sa mga magsasaka natin upang yung lupa ay talagang tuloy na mawala at mapunta na mismo dito sa mga proyektong ito na hindi naman nakatutulong sa ating mga magsasaka. Sabi nga namin, hindi mo naman papadaan yung tricycle dyan sa expressway. Yung kalabaw natin, hindi naman makakadaan dyan. Kaya't na ano ang mangyayari sa ating mga magsasaka? Ang papakinabangan lang nito, may kinabang na yung mga proyektong ito, ay yung mismo mga dambuhalang mga korporasyon, yung mga nagluluwas ng kanilang mga hilaw na materyales mula sa mga kinulimbatla sa ating likas yaman sa kabundukan, at mawawalan talaga yung ating ng saysay kung paano paglilingkurin ito sa malawak nating mamamayan. Maraming salamat po, Ka Arnie. So, just for a quick translation, it appears that, for example, one of the projects is the CLEX or Central Luzon Expressway, where 200 hectares of land will be lost to farmers, and it's possible that over time, over 500 more hectares will be lost, and they will be converted into subdivisions, into business parks, and that is a tendency that we are seeing again and again happening throughout the Philippines, and especially here in Central Luzon, not here in Central Luzon, but in Central Luzon, where build projects like those that are being initiated by our government redound to the benefit of big corporations, and instead greatly disenfranchise the farmers, the small farmers of the Philippines, even though they're the ones producing food. In fact, one of the things that are being noted here is that the Rice Liberalization Law goes hand in hand with the build projects. The Rice Liberalization Law leads to a loss among farmers, so that they have to sell their land so that they can make ends meet, so that then the build projects can come in and take over that, convert it into business parks or highway, anything else. And Ka Arnie said, after that, what do we eat? Do we just eat cement? Because at the end of the day, the Philippines is an agricultural country, but only 4% of the national budget is being allocated to agriculture. And this focus that the government has on importing agricultural products is going to ultimately hurt us, because countries, especially now that COVID is continuing to, be a problem on this planet, countries are starting to concentrate more on becoming more, and that is not the case here in the Philippines. In fact, the continuing trend seems to be that the Philippines wants to outsource its food while having big companies profit off the losses of smaller farmers by focusing more on infrastructure development rather than supporting small farmers and food production. And it's literally killing off our farmers. And in line with that, I would like to ask what the extreme effects of these activities, shall we say. I would say atrocities, but let's go with activities for now. What are the effects of these activities on farmers? Like what state activities have come into play, and what elements have lumitaw, have floated to the top, given the developments that are going on right now in the Philippines. I'd like to ask Ka Arnie and then Kalito afterwards. Ka Arnie? Okay. May tuturing natin na bahagi nga ng ginagawa na sabi ko nga kanina, yung tuloy-tuloy nga ginagawa sa ating mga magsasaka
Kung dito sa Nueva Ecija yan, yung ating libo-libong mga manggagawang bukid na nawalan ng hanap buhay mula nung pumasok yung harvester, yung combine harvester na yan, talagang naramdaman ng ating mga magsasaka. At hanggang ngayon, iniinda nila dahil alakhan ng ating mga manggagawang bukid ay hindi naman nakahanda para sa ganyang pagkakaroon ng harvester. Nawalan talaga sila ng kabuhayan. No? At may tuturing nating bahagi nga ng panunupil ng Estado dahil hindi naman handa yung ating mamamayan para dyan. Pero nilalapat nila yung mga proyektong kagaya nito, yung kagaya nga ng pagpasok ng mechanization. At pinatitindi pa yan kung sa usapin ng ating mga community, yung mismong militarization na sa halip na tulungan yung ating mga magsasaka sa usapin ng kanilang kabuhayan, pagpapalakas ng kanilang rice production, sila pa, yung ating pang mga magsasaka, ang pangunahing mga nararedtag at sinasabing mga miyembro ng makakaliwang grupo dahil sa sila ay nagsasabi na sana itaas naman ang kanilang presyo ng palay na kung saan nga noong nakaraang mga taon bumagsak pa si 7 pesos dito sa Nueva Ecija. Ang pinakamatindi niyan talaga namang binabarat pa at kapag pumapasok na yung mga imported na bigas o palay, lalo pang binabarat nitong mga komersyante na sinasabing sila ay nag-i-stop buying dahil over na ang kanilang napapamili. Sobrang dami na raw ang kanilang stock. Kaya ang nangyayari, talagang matinding inaabot ng ating mga magsasaka na may tuturing nating bahagi na rin ng panunupil dahil nasa bagsak na ang kabuhayan, naapektuhan na ng Rice Liberalization, naapektuhan pa ng panggigipit nitong mga lokal na mga komersyante na sinasamantala naman itong kalalagayang ito. At isama pa dyan yung kapag dumating yung mga kalamidad na nagiging mas lalong nagpapadapa doon sa ating mga magsasaka. No? At talagang napakatindi ng ginagawa sa ating mga magsasaka na sa halip nga na tulungan, nagiging biktima mismo ng mga red tagging at mga kung ano ng mga akusasyon. Sa katunayan, dahil sa sila ay nasa bukid, dahil sa sila ay sasabi nga nating nagkakaisa, meron silang mga panawagan na sinasabi, binibitbit nila na gusto na itaas ang presyo ng kanilang produkto, kaagad-agad inaakusahan na sila na sila ay mga makakaliwa. No? At dito nga, ang lawak ng kanilang ginawa dito, mula doon sa bahagi ng mga lugar ng Gimba, Cuyapo, Nampikuan, Aliaga, Quezon, Licab. Sa mga lugar na ito, talagang dumanas yung ating mga magsasaka. Pinapapirma ng withdrawal of support para sa mga komunistang grupo. Yung ating mga magsasaka, ang hawak lang nila, sinasabi nila sa ating mga nakakausap ang hawak lang nila ay kanilang mga gamit sa pagsasaka. Paano sila magiging miyembro ng anumang sinasabi nilang makakaliwang grupo? Kaya't nakakalungkot ito dito sa ating rehiyon, dito sa ating lalawigan. At palagay ko, sikali ito, may mga dagdag din tungkol dito yan sa bahagi naman ng iba pang probinsya natin na pwedeng masasabi talaga na dapang-dapa na nga yung magsasaka, biniktima ng Rice Liberalization, pinadadapa pa dahil dito sa tindi ng militarisasyon na naranasan ng ating mga magsasaka. Kaya nga ang sabi ng ating mga magsasaka, talagang unti-unti kaming pinapatay. Kumbaga parang sa kanta, killing me softly. Yan nangyayari. Tama po. Okay, so as Karn said, the farmers are being killed slowly by rice liberalization, by the government policies that are disenfranchising them to a great extent, while at the same time, those very same farmers who, being disenfranchised steadily and losing their sources of income, losing their ways of living, have demands, of course. They want to ask that things change. And because they protest, because they ask for change, they're being tagged as leftist groups or members of the armed branch of communist groups here in the Philippines. And that is obviously not the case, but the government seems to think so. And so they militarize those communities, bringing in military troops to control these, shall we say, dissents, these valid dissents that local farmers have against
policies that are literally killing them off. And these um, military elements have, of course, their own disruptive effects on communities. And in line with that, Kaarni says that Calito has a lot more to say with regards um, to the state repression, the effects of state repression on farmers. So Calito, go ahead po. Siguro sa karagdagan, dahil sa panggigipit ng gobyerno o rehimeng ito, ay nais nilang ipatupad yung kanilang isinusulong na tinatawag nila na megalopolis plan dito sa Pampanga. Dito lang sa Pampanga. Pero doon sa ibang lugar ay marami rin silang proyekto, talagang sasagasain nila yung mga maralitang magsasaka at maralitang mangingisda. Ano po? Dito sa Pampanga, na meron silang isinusulong na megalopolis plan na gagawin dito sa bayan ng Pampanga. Yung agropolis ay di umano pagtitiyak ng mga bukirin at mananatili para sa mapagkukunan ng seguridad ng pagkain, subalit sa aktual na mga negosyong agro-industrial. Ang ibig po sabihin, hindi po naman talaga ang magsasakang Pilipino ang makikinabang dito. Sapagkat ang mga dayuhan na mga magtatayo ng mga piggery, ng mga poultry, o pagtatanim katulad ng ginagawa sa ngayon na inuupahan ng mga ekta-ektaryan lupa ng mga Taiwanese o pantaniman ng mga watermelon, pero hindi rito ikinakalat o binebenta sa ating bansa. Bagkus ay ine-export din nila sa ibang bansa. So, ginagamit lang nila ang lupa dito sa Pilipinas at ilan lamang ang nakikinabang sa rental ng mga dayuhang ito. Kaya dyan po papasok yung agropolis na hindi naman makikinabang ang maralitang magsasaka at mamamayang Pilipino. Bagkus, mamumuhunan dito ay ang mga dayuhan para sila ay kumita at yumaman dito sa ating bansa. Kapares ng ecopolis, hindi umano magiging sentro ng environmental tourism na sa aktual ay nagbubuyangyang sa kalikasan para sa negosyo. Ang ibig sabihin ay binubuksan nila ang ecopolis o ecotourism na sa aktual ay mabubuyangyang lamang ang kalikasan para sa negosyo. At hindi rin makikinabang dito ang mga Pilipino na lalo-lalo na yung mga sasagasaan nila sa mga lupang ninuno na minana ng ating mga katutubo. Patulad sa mga bayan ng Porac, Florida Blanca, Arayat at Candaba. Iyan po ay isang tahasan at malinaw na ginagawa ng ating gobyerno upang nang sa ganon ay makapasok ang mga dayuhang mamumuhunan na sila lamang ang makikinabang dito sa proyektong Megalopolis. At tulad po dito sa Aquapolis, sinasabing sentro ng waterfront development sa saklaw ng mga bayan na Binalin, Tasmuan, Macabebe at Masantol na bahagi ng kabuuang Manila Bay Reclamation Project. Maapektuhan hindi lamang ang lalawigan ng Pampanga, kundi ang mga lalawigan ng Bulacan, Bataan at Zambales. Dahil merong napupunyo, merong silang proyekto na magmula Bataan hanggang dito sa Bulacan ay gagawin nilang reclamation o tatambakan ang mga baybayin dagat at sigurado 100% na ang ating mangingisda at may mga palaisdaan sa mga lugar na ito ay malaking epekto para sa kanila. Dito sa Aeropolis, sumasaklaw sa mga bayan ng Angeles, Mabalacat at San Fernando na pagtatayuan ng mga negosyo sa paligid ng dating Clark Air Base. Ang ibig sabihin yan, lahat na nakapalibot sa Clark Air Base ay mga magsasaka doon ay madidemolis o yung mga bahay doon ay madidemolis, mapapalayas para lamang i-develop itong Aeropolis na ito. Kaya sa mga pangyayaring ito ang kinakatakutan nating mga magsasaka, lalo na kaming mga leader, oras na mangyari ito, sapagkat napakalaking kabawasan sa lupain na sinasaka ng ating mga magsasaka dito sa ating bansa. Sa mga proyektong ito na nakikita naman natin, naiilan lamang
ay nakikinabang, dayuhan at ang mga namumuno dito sa ating bansa. Ngayon, kapag ikaw naman ay lumaban at nagbigay ng pahayag ng iyong saloobin sa kanila, patulad nga ng sinabi ni Kaarne, paparatangan ka makakaliwa at sasabihin pa na kami ay mga terorista. So sa ganung pangyayari ay masyadong masakit sa aming kalooban. Hindi namin alam kung sino sa gobyernong ito ang magbibigay ng talagang tunay na reforma sa lupa. Yan lang po ang hinihiling naming mga magsasaka, na ibigay ang tunay na reforma sa lupa at dagdagan ng sahod ng mga manggagawa. At katulad nga ng sinabi ni Kaarne, halos nawala na ng gana ang mga trabahador na magbubukid at ang iba ay pumasok na sa iba't ibang maliliit na sweldo katulad ng mga construction. Dahil nga sa pagkabagsak ng presyo ng ating palay, sa pagkamahal ng bilihin bigas ng gagaling sa ibang bansa. Yan lang po. So Calito discussed several build projects in Central Luzon once again under the form of megalopolis, or these are like integrated city projects wherein several thousand of hectares of lands are integrated into one plan. So Central Luzon has several. So Lito said about the megalopolis, the aerotropolis with an airport, an aqualopolis with a seaport, and other similar projects. These projects, of course, threatens existing farmlands in Central Luzon. And if I may just add, these are the models of the current proposed legislations in the Congress about a national land use plan, which will actually remove agricultural as a land use. So these kinds of development is we expect to be copied in other regions in the Philippines. Calito also said that when farmers resist these projects, they are branded as leftists or communists or terrorists, and are being subjected to vilification campaigns and threats, harassments. In many communities in Central Luzon, farming communities are militarized. No? So farmers are being harassed by armed state agents. The situation, Calito repeats, is disheartening. It pushes farmers into other jobs. But then, unemployment in the Philippines, I'm not sure if this morning or yesterday, the Philippine Statistics Authority released another figure that of, again, record high unemployment rates in the country. So even if farmers wanted to have other jobs, the prospects are dim. And lastly, Calito was saying that all farmers wanted is genuine land reform. When we say genuine land reform, we mean the free distribution of land to its tillers. Maybe Calito, baka maganda ring mabahagi nyo po yung kay Ka Joseph sa bahaging ito. Okay, yung nga, katulad na sinasabi namin ni Kaarne dito sa Central Luzon, ay labis-labis ang dinaranas ng mga magsasakang mahihirap, mga leader na kapares namin ni Ka Joseph, na andyan yung kami ire-red tag nila, bagkus kami tumutulong lamang sa ating mga maliliit na magsasaka upang nasa ganon ay maipatupad natin ang kanilang hinihiling na tunay na reforma sa lupa at magkaroon sila ng sariling
lupang tataniman, lalo-lalo na doon sa mga urban poor, ng mga squatters area na walang pakundangan kung hirain o i-demolish ang kanilang bahay, lalo-lalo na sa panahon ng pandemya na hindi dapat gawin ng gobyernong ito. Subalit, ginagawa nila ito dahil nga nais nilang ipatupad ang kanilang mga proyekto. Sa mga leaders magsasaka, manggagawa ng mga pinaslag at mga ikinulong, hinuli ng ilegal, tinaniman ng kung anong ebidensya, alam naman nila at alam natin na walang katotohanan, lalo na yung ginawa nila kay Ka Joseph Canlas at pinabayaan nila no, sa loob ng selda, halos hindi kami makapaniwala na sapitin niya yung ganyang kitlan siya ng buhay ng isang sakit sa kapabayaan ng mga kapulisang humuli sa kanya, sa kapabayaan ng mga CIDD, sa kapabayaan ng BJMP na kanyang pinapipiitan, sapagkat kapag ka ang isang tao ay hindi ka pa nako-convict talaga, ay mananatili ka pang suspect. At dapat ikaw ay alagaan. Subalit, sa panahon ngayon, kapag nalaman nila na ikaw ay kritiko ng ating gobyerno, ay ikaw ay lumalaban at isang leader magsasaka na binabatikos ang gobyerno para ipatupad ang mga tunay na reforma sa lupa, pagpapababa ng bilihin, pagpapataas ng mga inaanim palay, kakasuhan ka ng mga gawa-gawang kaso na hindi alam ng mga magsasaka na itong mga itinatanim nila at ang mga kasong ipinapataw sa kanila ay walang katotohanan at puro kasinungalingan. So Carlito was talking about Ka Joseph Canlas. Ka Joseph was the vice chairperson, national vice chairperson of Kilusang Magubukid ng Pilipinas, or Peasant Movement of the Philippines. He was arrested last March 30 in Central Luzon under trumped up or false charges. The house that he was staying at was raided by combined elements of the PNP and the CIDG, and they planted evidence. They literally planted the evidence, because the evidence that was supposedly found and used against KJC was a bomb found in a flower pot outside the house where Ka Joseph was staying. So Ka Joseph stayed under the custody of the police for less than 2 months. And Calito was emphasizing that Ka Joseph, aside from being detained under false charges, he was not yet proven guilty. But nonetheless, he was made to suffer detention, unjust detention. So Ka Joseph was detained less than 2 months at the hands of police state forces, where he suffered, his health deteriorated quickly while inside the detention centers in Central Luzon. And by June, no, not June, last May 11, he died. And it was discovered that he was COVID positive. So Calito was emphasizing the accountability of state forces, of the CIDG, and of the Criminal Investigation and Detection Group, and the BJMP, the Bureau of Jail Management and Penology in the Philippines, which have their negligence have resulted in the death of Ka Joseph, who only helped farmers and even urban poor defend their land rights and their rights to have homes and livelihoods. My sincere, tribute and salutes to the people who are
on the front lines of resistance, of building people's resistance, of powering and uniting people in resisting this kind of development, so-called development, like build, build, build. Whether it is Philippines, or we have seen in Peasants Rise Up broadcast series in episodes, the previous episodes, whether it was Sri Lanka, farmers in Sri Lanka, peasants in Sri Lanka, peasants in Indonesia, peasants in Pakistan, and now peasants in Philippines. We're hearing this, and of course, like we are seeing this in India as well, like how state repression against the very people who feed us, who feed the world, like this, this is just so unacceptable. And but the only hope is in people power and people taking back power and making sure that the governance and our governments are actually making build for the people, of the people, by the people, and the people who feed us, who feed the world, who nurture life, are recognized, and their rights are duly protected. Let's hope the justice prevails. Let's hope that the sacrifice of so many people, including Joseph Carlos, will not go in vain. This is our belief. And moving towards, I'm wondering, like what kind of farmers' initiatives and organizations' victories in the face of this state repression have happened in the past, have happened. So Carlito and Arnie, perhaps that we can begin with Arnold. Like if you can let us know, like what are the farmers' initiatives and organizational victories despite state repression? Over to you, Arnie. Okay. Thank you. Kababi. And ang makikita natin kung dito sa bahagi ng Central Luzon, tuloy-tuloy yung ginagawa ng Estado na sabi nga natin panunupil sa ating mga magsasaka sa iba't ibang forma. Sabi ko nga kanina, sa batas, gagawa ng mga batas, gagawa ng mga i-implement nilang mga batas na ang tunguhin nito ay kung paanong supilin pa yung ating mga magsasaka, mataboy sa kanilang lupa. At isa pa dyan, yung binabanggit ko kanina, yung usapin ng militarization na tuloy-tuloy na nangyayari sa mga lugar, sa mga community ng ating mga magsasaka. Kagaya na naman ng ginawa kay Ka Joseph, na pinaliman ng mga kung ano ng ebidensya. Ngayon, sa kabila nito, sa kabila ng ganitong mga panunupil, nagtutuloy-tuloy na kumikilos yung ating mga magsasaka, yung ating community. Tuloy-tuloy na nagsasagawa ng iba't ibang mga inisyatiba para talagang maipagpatuloy yung kanilang pagsasaka. May tatawag kami dito sa Pilipinas, Babi, na ang tawag namin ay bungkalan. Ito yung forma na kung saan sama-samang pupunta yung mga tao sa isang lugar, sa isang lupa, at bubungkalin ito, kung hindi man ito pag-aari ng mga Panginoong may lupa, ng mga landlords, at magsasagawa ng sama-samang pagbubungkal. Na dito sa Nueva Ecija, sa noong nakaraang taon, noong 2017, nakapagsagawa tayo ng isang matagumpay na bungkalan sa Balok, bahagi ng Santo Domingo. Isang lupain na umaabot ng 11 hectares, no? Umaabot ng humigit kumulang nasa 35 hectares. Yung una nating binawi, kasi umaabot ng 60 hectares yung kabuuan nito. Umaabot 40 hectares na binawi natin at matagumpay nakuha ito. Kung saan 10 taon, halos isang mahigit 1 decade, no? Isang dekada na inangkin ito ng landlord, hindi nasakan ng ating mga magsasaka. Pero dahil sa pagsisikap natin ng ating mga magsasaka, nabawi nila ito. At kamakailan lamang noong 2019 ay naglabas na ng desisyon ang Korte Suprema ng Pilipinas na nagsasabi na yung lupa na yon, yung 45 hectares na lupain na ito ng sanggalang, ay ipinagkakaloob na talaga sa mga magsasaka bilang sila yung mga tunay ng mga beneficiary.
talagang ipinakipaglaban nila. Dahil kung hindi ipinakipaglaban, sabi nga, hanggang ngayon, maaaring kahit pa may ganong desisyon ang Korte Suprema, mananatiling na nasa kamay ng Panginoong may lupang si Sanggalang yung lupa at hindi nasaka ng ating mga magsasaka. Gayon din sa bahagi ng Port Magsaysay dito sa Laur at Palayan, na kung saan tuloy-tuloy yung ating mga pambansang minorya na nagbubungkal, nagsasaka sila doon at halos umaabot na ngayon ng mga 5 taon, 5 taon na sila ay nagsasaka doon at matagumpay na yung kanilang mga binubungkal, may mga tanim na silang umaani na sila ngayon, no? Talagang sabi nga natin, hindi sila takot kahit na dinadaha sila doon kasi marami ding mga nag-aangkin doon na kung sino-sino mga general, mga retiradong general, mga negosyante, mga politiko. Pero nagtutuloy-tuloy sila na ginagawa yung bungkalan. At ngayon ay matagumpay nilang naanihan na, nakapagbenta na sila ng kanilang mga produkto, no, sa market. Ngayon din sa bahagi ng Santa Rosa, no, meron tayong mga natutulungan dito, mga lupa na hanggang ngayon ay nabawi nila doon sa mga nag-aangkin at tuloy-tuloy na ngayon nasasaka na. Yung sa Saragosa, meron tayong lupa dito na 11 hectares na ating napag-alaman natin na yung palang lupa ay public land. Pero mahabang panahon, halos 70 taon na nagpapakilala itong si Texon na siya daw may-ari at sinisingilan ng buwis yung ating mga mamamayan doon, yung ating mga magsasaka. Nung ating nalaman na public land, o di ngayon, na-i-apply natin sa pamamagitan ng DNR, tinulak natin yung DNR na bigyan ng karampatang pagkilala at titulo yung ating mga magsasaka doon sa bahagi ng Saragosa. At ngayon, hindi na makaporma yung Texon, hindi na siya makapaningil ng buwis doon sa ating mga magsasaka dahil 70 taon naloloko yung mga magsasaka natin at pinaniwala na sa kanilang lupa, hindi naman pala. So napakadaming tagumpay kung tutuusin na kahit sa kabila ng ganitong mga ginagawa ng mga pantarahas, mga panunupil, may tuturing natin na yung mga magsasaka hindi tumitigil. Tunay na ang ating mga magsasaka, sabi natin, tunay na ang mamamayan ang bibilikha ng kasaysayan. No? Talagang lapat na lapat ito na sabihin natin tunay na ang mga mamamayan, ang ating mga magsasaka ang lumilikha ng kanilang kasaysayan. Maraming salamat po, Ka Arnold. So that was very, very inspiring. What he said was that in the Philippines, the continuing initiatives, one of the most successful initiatives that the Philippines has is the Bungkalan initiative, where farmers go to idle lands or to lands being claimed by big landlords and till the land. They actually go down there and bungkal, which means to kind of open up the land and make it ready for planting. And that's really what they did. They took the land back for themselves. And this happened in places like Balac in Santo Domingo, where over 45 hectares was finally, thanks to a Supreme Court resolution, decided on that it really did belong to the farmers themselves and not to the big landlord who was claiming it. It also happened in Port Magsaysay, in Laur, in Santa Rosa, in Saragosa. So all of these places, for instance, in Saragosa, a big area of land had been claimed by Exxon, who had claimed it for 70 years and extracted land tribute from the farmers there, even though, as it turns out, it was public land. And when the farmers found out about it, they approached the government offices and said, we would like to have a right to this land. And it was granted to them. And so that landlord who claimed that he owned that land could no longer extract rent from the people who were actually doing the work on the land. So in the pictures that we have here, there's a big backhoe there, opening up the land, making it ready for planting. And this is in line with, this is happening even in the face of state repression, like what happened with KJC Canlas, who was jailed on trumped up charges. And the continuing repression of the state through laws, through economic, and through militarization will not dampen the spirits of the people. And I'd love to hear from Calito
if he has any additional initiatives that he might like to highlight. Yes, alam naman natin kung gaano ipaglaban ni Joseph Canlas itong ating mga maralitang magsasaka. Nang sa ganon ay itaguyod ng ating organisasyong AMGL ng Alyansa Magbubukid ng Gitnang Luzon kung paano tulungan yung ating mga magsasaka na sobra ang kahirapang dinaranas at sa sobrang militarisasyon sa kanilang lugar. Pero hindi tumigil ang ating organisasyon sa bawat lugar ng parte ng Region 3 o Central Luzon, tuloy-tuloy ang pagkilos ng ating mga magsasaka upang ipaglaban ang kanilang karapatan. Bagamat si Ka Joseph Canlas ay hinuli o illegal na inaresto na sa gawa-gawa nilang kaso, ay hindi pa rin tumitigil kaming mga kasamahan niyang leader sa iba't ibang bahagi ng nitong Region 3 upang nang sa ganon ay malaman ng sambayanang Pilipino na itong si Joseph Canlas at ang ibang kasamahan namin na leader magsasaka kahit man sila ipinaslang, kinulong, ay hindi pa rin titigil at patuloy na lalaban at lalaban ang masang Pilipinong mahihirap, lalo na ang mga magsasaka. Kamakailan lamang ay meron tayo na nabalitaan at nakita natin, nakarating sa atin, na ibang grupo ng mga lumalabang katulad ng mga magsasaka na pinagbibitangan nilang makakaliwa at mga terorista na kinukumbunsi na sumurrender o sumuko. Subalit ang iba ay umiiling na lamang dahil nga sa ginagawa na panggigipit ng gobyernong ito. Anong dahilan para pasukuin mo ang isang magsasaka na nilalaban ng kanyang karapatan sa lupa? Bakit nila kakasuhan? Ano ang dahilan para sabihin nila na ito ay makakaliwa at ng mga terorista? Kamakailan lamang kahapon ay nagpalabas din ng bataan na pinasusurrender din sila para sumuko at alisin at lisanin nila itong organisasyon ng AMGL sa Bataan. Subalit, ito ay black propaganda lamang ng mga mayor, ng mga gahamang mayor para maitayo ang kanilang mga proyekto at ang mga magsasaka ay palayasin sa kanilang lugar. Yan po ang pananakot at panggigipit ng rehimeng Duterte sa mga magsasaka sa ngayon dito sa ating bansa. Yan lang po. So Carlito was talking about how Joseph Canlas was also the chairperson of AMGL, or Alliance of Farmers in Central Luzon, which as an organization, it has united farmers. It has organized farmers from all over Central Luzon, in different provinces. And he emphasized how despite AMGL being red tagged, Joseph Canlas, and despite Joseph Canlas' death, the farmers of AMGL and leaders such as Calito vow to continue the fight and the call for justice for Joseph Canlas and the other victims of red tagging, harassment, and killings. He shared recent news of AMGL chapters or members being forced to surrender by state forces, particularly of the members of the National Task Force to End the Local Communist Armed Conflict, or the NTFL-CAC. He cited an instance in Bataan wherein the local government officers gathered farmer groups, not just AMGL members, supposedly to surrender. Calito questions why should farmers surrender? Why should farmers protecting their right to land, their right to produce food, should surrender? But
he says that these are just black propaganda against people's organizations who merely resist the destructive projects being advanced by the people in power and people in big businesses. And if I may just support that assertion, also in Bulacan, no, there are cases of uh, NTF-ELCAC agents really going house to house and uh, tricking farmers, no, into signing documents of supposed surrender to the government. They use the need of farmers for relief goods and cash aid amid the pandemic and the economic crisis that the country is going through. So they present themselves as government officials who would give them aid, but in fact they are coercing farmers, and actually not just farmers but the Filipino poor into signing documents which say that they are surrendering to this government. Yun lang po. Thank you so much, Kalito, Kalester. And I just want to add, because I forgot to mention it, Ka-Arnie also said that people make their own freedom. And really, we can see it here um, in how the the Bungkalan initiatives and the strong resolution that the leaders of farmers groups and other marginalized peoples groups have to really stand up for their rights and to stand up for what they believe in um, continues to live on. And the spirit of Ka Joseph Canlas lives on the people who carry on their mission. And so we would like to ask Ka-Arnie and Kalito if they have any last words that they'd like to share with us. Ka-Arnie, you want to start po? Sige. Siguro ang gusto ko lang ibahagi pa at gusto sabihin na sa pagpapatuloy ng ganitong kalagayan ng ating bansa sa ating lipunan ngayon, na talaga yung ating pangunahin, yung ating mga magsasaka na bibiktima, nanatili ang tindig natin ng ating mga organisasyong magsasaka para sa paghahangad ng tunay na reformang agraryo. No? Sabi nga natin na ang pinaka-mayor na ang principal na layunin ay libreng pamamahagi ng lupa sa ating mga magsasaka. Dahil nakailang land reform program na tayo sa ating bansa. Pero sa tingin natin, hanggang ngayon, sabi ko nga kanina, at may dagdagan pa ni Kalito, 9 na daw. Para sa akin, 8 out of 10 ang nagpapatuloy at tumataas pang bilang nito na walang lupa. Kaya naman, ang panawagan natin, lalong higit ng alyansa magbubukid sa gitnang Luzon, ay talagang ipatupad na ang tunay na reformang agraryo na ang principal ng layunin ay libreng pamamahagi ng lupa sa ating mga magsasaka. Kasi wala naman talagang libreng pamamahagi ng lupang isinagawa ang gobyerno. Walang pamamahagi. Dahil pinagbabayad nila yung ating mga magsasaka, no, ng amortisasyon. Kaya nga hanggang ngayon nababaon yung ating mga magsasaka sa utang. At kadalasan ay napaporclose yung kanilang lupa na sinasabing ipinamahagi ng gobyerno. Dahil nga sa pangyayari na ito ay kanila pang binabayaran. No? At hangad natin, sabi nga, maging inspirasyon yung mga ginawa ni Ka Joseph at ng iba pa nating mga martir ng kilusang magsasaka na maging inspirasyon ng ating malawak na halay ng mga mamamaya't magsasaka upang tuloy-tuloy na kumilos, tuloy-tuloy na magpalawak pa, tuloy-tuloy na mag-organisa, palakasin ang hanay dahil sabi nga natin, walang ibang magtatanggol sa ating mga sarili kundi yung ating mismong mga sarili. No? Sa ganitong pagsitwasyon, sa ganitong kalalagayan, walang ibang magtatanggol kundi mismo yung hanay natin bilang mga uring magsasaka. At ang ganitong mga ginagawa nating talakayan, ang ganitong mga programa, ang inisyatiba natin, ngayon, ang inisyatiba ninyo,
ito ay malaking bagay at nagpapasalamat kami dahil binigyan nyo kami ng pagkakataon upang makapaglahad sa hapong ito ng kalagayan ng ating mga magsasaka, lalo higit dito sa Central Luzon. Salamat. Salamat sa inyo. Maraming salamat ka, Arnie. So thank you ka, Arnie. And just to translate, what the final word that Arnie has to say is revolves around true land reform. And the leaders of farmers' movements and farmers' organizations will continue to stand for and call for true land reform, as several land reforms have actually passed through the Philippine legislation, but to this day, there continues to be little actual land reform really happening, because as has been mentioned earlier, 8 out of 10 or 9 out of 10 of the farmers in the Philippines actually own the land that they're tilling. And so even previous land reform initiatives really actually made farmers pay amortizations, which ended up with them being in debt and having to sell their land again anyway. And so that was not actual land reform, to be truth be told. And so the leaders of farmers organizations continue to stand for their rights and to continue to call for true land reform. And that's because we can only ever really stand up for our own selves. No one else will. And that is the call that Ka-Arnie has. And he would also like to thank this initiative, Peasants Rise Up, for allowing his group and other groups to share the experience here in the Philippines and in other countries. And so, Calito, can we hear from you? Karagdagan na rin sa ating sinabing kasamang Army ay kaming naririto ngayon, bagamat ganito ang sitwasyon sa bawat lugar na talagang saklaw ng militarisasyon, lalo-lalo na ang kaaba-abang magsasaka natin, ay patuloy pa rin kami lumalaban at nakatindig upang ipaglaban ang tunay na reforma sa lupa na makamit ng ating mga magsasaka. At hindi lang ang mga magsasaka, maging sa urban poor, na sana ay mabigyan sila ng kanilang tayuang bahay at hindi paulit-ulit na sila ay dinedemolis at dinala kung saan bahagi ng kabundukan at ang mga kung saan bahagi ng mga lugar dito sa ating bansa na halos wala namang kinikita. No? Kaya kami ay patuloy na lumalaban at ilalaban ang mga pangunahin na panawagan ng ating mga magsasaka na sana ay talagang ibahagi ng libre ang lupa dito sa ating bansa para sa mga magsasaka natin. Ganyan man, bagamat kami sinusupil, bagamat may pangyayaring kami ay hinaharas, pero patuloy kami laban at lalaban upang isulong para sa ating bayan. Salamat. Calito emphasizes that despite the situation, despite the heavy militarization against poor and small farmers, the farmers will continue to fight for genuine land reform, and not just genuine land reform, but also the rights of the urban poor for decent housing, against demolition, against displacement into faraway lands. He emphasized that despite all this, despite the repression, the farmers will continue on and struggle for genuine agrarian reform, for the free distribution of land. Thank you so much, Calito and Calester. Bobby, I'd love to hear what you think of these final our wonderful guests have shared with us. Yes, thank you. Thank you, Christina. And I think, the name of the broadcast series, the Peasants Rise Up,
is so true. You know, it's like it breathes life when panelists like Kalito, Arnie have just shared like what. And thanks a lot, Lester, also for helping me understand what they were saying, and of course to Christina, a wonderful co-host. This is just so important, and that people, you know, and this gives us so much hope, and that's perhaps the soul behind the Peasants Rise Up broadcast series, which is trying to put a spotlight on the issues of landlessness, land grabbing, corporate capture and control, other human right abuses and exploitations, and other issues which are affecting lives of peasants across the Asian region. And the struggles of the people and the way they are, the fierce civil resistance is emerging against projects, against corporate control, against the destruction of our, not only of our lives, livelihood, but also of our planet. I think this is the only hope. This is a huge big hope for me. It's also because touch one, touch all. What Arnie and Kalito are doing in Philippines, and the whole movement is trying to save their lives, livelihoods, their land, their natural resources. And of course, like the fear, and to make sure that the sacrifices of people who do not go in vain, and actually justice takes center stage and remains so. And let us really hope that build means build for the people, of the people, by the people, and not, and people before profits becomes more of a reality. So thanks a lot again, Arnie and Kalito, and I really look forward to the next Peasants Rise Up series next fortnight. Over to you, Christina, and thanks a lot, Christina. Thank you so much, Bobby. So our next episode will be in Thailand, and we are going to be discussing, of course, the issues surrounding that area. And I would love to just once again express my most heartfelt thanks to Ka Arni and Kalito for their very sincere and very thorough description of what's going on in Central Luzon. And also, I would like to dedicate this episode to the memory of Ka Joseph Canlas. And so, thank you, everyone. And have a wonderful night, morning, afternoon, or noontime, wherever you are. Laban po. Thank you. Thank you very much.